So eto mga sangkay, isa pong malaking revelasyon patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Alright, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Yan mga sangkay, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkayan, gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. I hope na ayos lamang po tayo dyan. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Okay, ito po ay malaking pasabog mga sangkay na marami pong hindi nakakaalam. Alam nyo ba mga sangkay, na iisa na lamang po ang kidney ni Pangulong Bongbong Marcos? Totoo yan mga sangkay. Ito po, matagal na po itong article na gawa po ng Kahimyang. Okay? Na ngayon, gusto kong matalakay. Alam nyo kung bakit? Gusto ko matalakay ito mga sangkay kasi marami pong hindi nakakaalam at naniniwala po sila na si PBBM ay sumisinghot. Noon kasi mga sangkay, eto, basahin po natin. In 1983, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., then the governor of Ilocos Norte, made a profound personal sacrifice by donating one of his kidneys to his father, former President Ferdinand E. Marcos Sr. This act of love and devotion came at a time when his father's health was deteriorating and a kidney transplant was urgently needed. So anong ibig sabihin nito mga sangkay? Ibig sabihin, si PBBM ay kumbaga delikado ang kanyang buhay once na maabuso ang kanyang pangangatawan. Iisa na lamang po ang kidney mga sangkay. Na ang ibig sabihin nito, bawal na po siya magbisyo. Kaya nga po mga sangkay, itong si PBBM, hindi na po ito nagbibisyo eh. Wala po itong, bawal na po siyang uminom ng alak, na mga alcoholic drinks, or maging yung paninigarilyo o ano pa man mga sangkay, bawal po siya. How much more yung pagsisingot ng pulburon? Alam po natin kung gaano ka nakakasira sa katawan niyan. Di ba? Kaya mga sangkay, medyo palaisipan ito mga bati ko sa kanya na sumisinghot daw. Kung totoo yan mga sangkay, ito lang. Kung totoo na sumisinghot ang Pangulo, dapat noon pa po mga sangkay, wala na po siya sa mundo. Isa na lamang po ang kidney, mga sangkay. Yan po, dinonate po niya kay Apulacay, kay Ferdinand E. Marcos Sr. Bongbong's decision to donate his kidney was not only a testament of his deep familial love, but also a reflection of the intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family. The operation was reportedly performed at the Philippines National Kidney Foundation in Manila, and it was a significant event given the political climate of the time. Grabe mga sangkay. Alam niyo, walang nakakaalam dito. Pero mga sangkay, mababasa po natin sa mga article na ito nga daw po mga sangkay ay totoong nangyari. Actually, dati ko pa itong alam mga sangkay, di ba nga po? Mahilig po tayo sa kasaysayan ng mga Marcos. Pinag-uusapan po natin yan. So ito ngayon mga sangkay ay isang patunay, no? Pinapatunayan lamang na ang issue ng pagpapasingot, sabi nila, di ba, sumisingot daw, ay hindi po totoo. Bakit, mga sangkay? Ikaw ba, isa na lang kidney mo, abusuhin mo pa yung katawan mo? Alam po natin kung gaano kadelikado yan. Mas malala pa po yan sa sigarilyo, mas malala pa po yan sa pag-iinom ng alak. Talagang masisira yung buhay mo nun. Di ba, iisa na lang ang kidney mo, dapat wala na po ito si BBM noon pa, mga sangkay, di ba? The donation had found profound impact on the Marcos family with Bongbong's sister, then Congresswoman Amy Marcos at that time, mga sangkay, recalling it as one of the most challenging moments for their mother, Imelda Marcos. The act of donating
a kidney is a major medical procedure and the decision to undergo such a surgery speaks volumes about Bongbong's commitment to his father's well-being. Ibig sabihin, ganyan po siya ka-solid mga sangkay sa kanyang tatay. So, ito po ay mahalagang impormasyon, no? Na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Kasi alam niyo, itong mga pambabatikos mga sangkay, di ba, bangag, or kung ano-ano pang mga sinasabi kay PBBM, wala pong ebidensya hanggang ngayon. Tanungin niyo mga sangkay sila kung may ebidensya. Alam niyo yung una nilang palabas, yung AI? Yun yung inabangan ko mga sangkay kung totoo talaga. Kasi kung totoo na may video, dapat nasa kabila ako ngayon. Kaso mga sangkay, nung nilabas, lalo pong nakaka-turn off kasi AI. Halata, at saka mababang kalidad ng edited AI video ni PBBM daw na sumisinghot. Ibang tao mga sangkay, yung tenga, hindi po nagaya, 'di ba? Tapos yung hugis ng hairstyle niya, hindi rin po nagaya. Yung itsura mga sangkay, so halos lahat hindi po nagaya. May pagkakahawig lang. Pero pag tinitigan mo, hindi ito si PBBM. Bukod doon, 2012 pa po yung sinasabi po nilang video. Yung nilabas po nila, matanda na pong tao, mga sangkay. So, after nun, sabi po nila, ito yung sinabi, yung isang nagbablogger-bloggeran, mga sangkay. Diba, sabi ko nga sa inyo, singilin nyo siya kasi niloko kayo nun. Sabi niya, hindi, ito pa, may part 2 yan. Mayroong talagang nasa USB. Diba yan nasabi nila, mga sangkay? Mayroong daw po talagang nasa USB. Nasa USB daw, mga sangkay. Ngayon, nag-abang po tayo. May nasa USB raw eh. O hanggang ngayon, asa na yung USB? Guys, 2025 na. Anyari? Di ba wala mga sangkay? Naghintay po tayo na parang, oh my goodness. Anyari? Pinapatunayan lamang na ito mga sangkay na yung mga paninira nila ay hindi po talaga makatutuhanan. Tanungin nyo, di ba? Yung mga nagparatang mga sangkay, asa na po yung video? Di ba wala? Sabi nila, i-upload na namin sa ganito. Tapos nung pagdating sa date na nasabi nila, di pala namin tuloy na i-upload. I-upload namin sa ganitong date ulit. Umabot na lang, Diyos mio Marimar, ng 2025. Mag-2026 hanggang 2028, wala. Alam niyo mga sangkay kung totoo yan? Yan po ay malaking bala nila eh. Malaking bala nila yan. Upload nila, masisira ka agad si PBBM. Kahit ako mga sangkay, siguro babaliktad po tayo. Babatikusin po natin si PBBM. Kaso wala po mga sangkay. At kung mag-upload din naman po sila, wala malalaman din po kung AI eh. Kasi masyado na pong late eh. Di ba? Masyado na pong late mga sangkay. Ngayon, sabi nila, hindi, ngumingiwa yung Pangulo. Halata naman eh. Guys, maraming ganong tao. Hindi gumagamit pero mayroon pong something na nangyayari sa kanilang mukha, mga sangkay. Though, sabihin na po natin, may mga talaga gumagamit na ganun talaga yung, nagiging ng kanilang mukha, mga sangkay. Gumagalaw ng kusa. 'Di ba? Pero, hindi lahat mga sangkay. Ang problema dun, kahit nga si PRRD, 'di ba? Nakatabingi na po yung bibig, mga sangkay. Meron bang nag-edit? Nasasabihin, kita nyo, ngiwi na si PRRD. 'Di ba? Wala, mga sangkay. So, ang isa sa patunay dyan, iisa na lamang po ang kidney ni PBBM. Isa na lang. Paano siya gagamit ang pinagbabawal na pulburon? Masisira yung isa niyang kidney. Masisira yung katawan niya. Dapat noon pa po, mga sangkay, wala na po ito sa mundo. Despite the personal and political challenges, the kidney donation is remembered as a moment of deep familial connection and sacrifice. It highlights the human side of a family often viewed through the lens of political power and controversy. Ferdinand Marcos Sr. passed away in 1989, but the legacy of his son's sacrifice remains. Yan, mga sangkay. Nanatili po, mga sangkay. Yung legacy ng pagsasakripisyo ni PBBM. Sabi pa nga po nila, mga sangkay. Alam niyo si PBBM, di ba may mga natanggal po na mga kasamahan po ni Vic Rodriguez. Mga loyalista po yun. Pero alam niyo mga sangkay, sabi nila, hindi namin matabatikos yan si boss kasi napaka-humble talaga niyan. Napakabait. So kahit wala na po sila doon mga sangkay sa pwesto, nanatili po yung kanilang respeto dahil nga po kilalang-kilala po nila si PBBM.
Well, ikaw ba ay nagulat mga sangkay? Naiisa na lang pala yung kidney ni PBBM? Just comment down below anong inyong reaction. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone!